Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Good morning po sa inyong lahat mga kasambahay. Sakay po ako ngayon ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Council for the Welfare of Children. Dito po yan sa Santa Mesa, Quezon City. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Gillette, Wyoming, USA. Magandang umaga sa iyo, Marie. Antabayanan niyo po, ihatid niya ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buksan pa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa pamamagitan nito ng pagbubukas ng international direct flights sa ibang mga paliparan ng bansa kung saan matatagpuan ang mga kilalang tourist destination. Ito ang kabilang sa binigyan diin ng Pangulo ng kanyang pangunahan ang groundbreaking ceremony kahapon para sa bagong itatayong passenger terminal building ng Katiklan Airport sa probinsya ng Aklan. Ang Katiklan Airport ang pinaka-praktikal na daan para sa mga bibisita sa Boracay Island. Naniniwala si PBBM na hindi lamang ang probinsya ng Aklan ang makikinabang sa expansion ng paliparan, kundi ang buong bansa dahil sa inaasang paglakas ng turismo sa oras na makompleto ang proyekto. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. And that is why these projects that we have are also very important. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala ang ilang kongresista na hindi pwedeng maging dahilan ang resolusyon ng Korte Suprema para maantala o hindi matuloy ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung si House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua ang tatanungin, mas mainam kung maglabas na ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay ng mga petisyong inihain laban sa impeachment case ni VP Sara. At gaya niya, naniniwala rin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi dahilan ang resolusyon ng Korte Suprema para maantala o hindi matuloy ang paglilitis kay VP Sara. Lalo't hindi naman Temporary Restraining Order o TRO ang inilabas ng kataas-taasang hukuman. Tayo po ay malakas po ang paniniwala natin na wala pong violation na nagawa at lahat naman po ng proseso ay nasunod sa pagpa-file po ng Articles of Impeachment. Hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court na dahilan para hindi po magtuloy again doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Hataw Balita Ngayon. Kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng Department of Justice at iba pang law enforcement agencies ang koneksyon ng mga sangkot sa pagpatay sa war on drugs sa kaso ng Isabong. Paliwanag ni Justice Secretary Rimulya, may kaso kung saan ang nahuli sa drug war ay sangkot din sa Isabong. Gayunpaman, inaalam at in-establish pa niya na otoridad para maging malinaw ang koneksyon ng mga ito. Isa sa binanggit ng kalihim ay ang insidente sa May Kawayan Gas Station kung saan nagkaroon ng pag-aresto sa 2 tao na nakakulong na ngayon sa Batangas City. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kasong yan.
And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest dyan ng 2 tao na nakakulong ngayon sa Batangas. Hataw Balita ngayon. Inisa-isa ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay alias Totoy, ang naturang mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nanonyope. Ito niya ay ang mga pulis na kumukuha ng mga sabongero tsaka dinadala sa Taal Lake. Sinabi ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Camp Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabongero. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Ang penalties nun, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Hataw Balita ngayon. Mahigpit ngayon ay pinagbabawal ng Philippine Coast Guard ang pangingisda sa paligid ng searching area kung saan sinasabing inihulog ang mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Para masigurong walang mangingisda sa lugar, magkatulong na nagbabantay ang mga PCG at mga kawani ng Philippine National Police Maritime Group malapit sa lugar. Ayon pa sa PCG, mula sa Ground Zero o 100 meters mula sa Pampang ay nag-i-extend sila ng nasa 10 hanggang 20 metro para sa ginagawang paghahanap. Sa kasalukuyan ay nasa 49 technical divers ang sumisisid sa ilalim ng lawa. 2 hanggang 3 beses silang nagsasagawa ng diving operation depende sa lagay ng panahon. So once na-retrieve natin, inakyat po natin yan, meron na pong nakaantabay na mga soko dyan. We automatically and immediately turn over yung ating recovered na object because we really wanted to observe the chain of custody and the preservation and integrity of those suspicious objects na nakukuha natin. So usually that is our process in retrieving this suspicious item or object na nakukuha ng ating mga technical divers. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang kumpirmasyon ang umano'y 3 Pilipinong tripulante na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa MV Eternity Sea sa Red Sea. Una nang sinabi ni Department of Migrant Workers and the Secretary Bernard Olalia na kakausapin nila ang unang 8 nasagip patungkol sa mga umano'y nasawi nilang kasamahan. Samantala dahil itinuturing na high-risk area ang Red Sea, nananawagan ng DFA sa mga Pilipinong marino na iwasan muna ang rutang ito. Wala pa talagang confirmation. Alam po ito ng Department of Migrant Workers. Pero mga kasama ko rito ay alam po kung anong may mga ginagawang hakbang. Ibigay natin sa Department of Migrant Workers kung ano talagang nangyayari or sa mga tripulanting hindi pa nakikita. Hataw Balita ngayon.
Mananatiling matatag ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang tiniyak ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro bilang sagot sa inilabas na pahayag ng China na isang piece of waste paper o basurang papel lamang ang 2016 Arbitral Award na iginawad pabor sa Pilipinas ng International Tribunal. Paliwanag ni DFA Secretary Lazaro, sumusunod lamang ang Pilipinas sa mga umiiral na international laws. Para naman kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kahit mga embahador ng iba't ibang bansa ay naniniwala sa bisa ng Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. The Philippines will always be very strong in the position, our position on the Arbitral Award. The Arbitral Award is one of the anchors, basic anchor of our maritime policy together with UNCLOS. Majority of them, of those ambassadors who attended, also highlighted that the 2016 Arbitral Award is legal and binding. So it's only the People's Republic of China who claims that it is illegal and it does not have any impact regarding their claim. Ayon sa China, ito ay illegal at walang bisa. Hindi rin ito tinatanggap o kinikilala ang anumang pag-aangkin o aksyong nagmumula naman sa nasabing award. Hataw Balita ngayon. Inilabas na kahapon ang resulta ng damage assessment sa Pag-asa Reef 1 kung saan sumadsad ang isang Chinese maritime militia vessel noong nakaraang June 7. Nangyari ito sa kasagsagan ng masamang panahon kung saan gumamit ng parachute anchor ang barko na kaladlad ng seabed at tumabon ang mahigit 300 square meter na parachute sa coral reef. Kabuang 464 square meters ang napinsala sa bahura at tinatayang aabot naman ang halaga ng danyos na 11.1 million pesos batay sa pagtaya ng mga eksperto mula sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Ang parachute anchor hanggang ngayon hindi pa natatanggal dahil hindi kinaya ng mga diver na una nagsagawa ng assessment dahil sa laki at bigat nito. We conclude, based on our observation, that the damages on the reef dyan po sa impacted area ay caused by yung drag mismo nung reef anchor. And we estimate, yung po yung mga yellow dots po na yan po yung mga actual na location kung saan po namin nakita yung mga broken fragments of coral reefs. And we estimate at around 30% of that area nung kulay green na polygon, yun po yung damage po dyan. And yung sa yellow polygon po natin kanina na si anchor area, that is totally damaged din po. We cannot speak for the People's Republic of China, but again, as we still accord with them the sense that they are responsible member of the international community. So we are hopeful that through the Department of Foreign Affairs, we can be able to reach out to them and to present to them the damages that they incurred because of the grounding incident. The anchor parachute will continue to cover the corals, denying access to sunlight, of which without sunlight, the coral reef will die. Hataw Balita ngayon. Dinisarmahan na ng Philippine National Police ang tauhan nito na nag-amok at nagpaputok ng baril sa Lucena City noong July 12. Ito ang polis na nakilalang si Patrolman Rodolfo Abila Madlang Awa na nakadestino sa Lopez Gazon. Ayon sa investigasyon, nakainom ng alak ang polis at bumibili ng yelo ng may hinanap na tao at nagwala ng hindi makita. Nakuhanan sa CCTV ang insidente. Ang inasal ng polis hindi nagustuhan ni PNP Chief Nicolas Torre III kaya't nais na maalis ito sa serbisyo. Naharap ito ngayon sa kasong grave threat, unjust vexation, physical injury at illegal discharge of firearms. Mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. Simpleng lasing lang ang pulis po. Kaya this is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po.
Balita Ngayon. Makikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa mga ride-hailing app upang mas maprotektahan pa ang mga Transport Network Vehicle o TNVS drivers. Ito ay kasunod na insidente ng pagpaslang sa TNVS driver na itinapon ang bangkay sa Nueva Ecija. Samantala, positibong tinukoy ng NBI na ang TNVS driver na si Raymond Enriquez Cabrera nga ang bangkay na natagpuan sa barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija noong Biyernes. Bukod naman sa DNA, ayon kay NBI Dactyloscopy Division Chief Dr. Alfredo Cahanding, nakatulong din ng fingerprints na nakuha sa sasakyan ng biktima para matukoy ang suspect. Inatasan ko na si Attorney Pumediano, si Ardy Labin na once and for all yung mga apps natin like Grab, everything, makausap namin yung mga may-ari so that maturuan namin sila kung paano nila mapoproteksyonan yung kanilang mga driver. Meron po tayong nakuha na fingerprints dun sa bottled water na nakalagay sa likod ng Avanza. In-enlarge po namin siya, i-compare po namin siya dun sa fingerprint na nakuha namin dun sa booking sheet nung siya ay maaresto at nag-match din po dun sa right little finger ng suspect dun sa fingerprint niya na nag-apply siya ng fingerprint ng NBI clearance. Hataw Balita Ngayon. Sinuportahan din ng ilang senador ang mga ahensyang agad na umaksyon laban sa mga pasugalan, gayon din na magsawata sa mga nag-endorso at nanghihikayat nito sa publiko. Pinuri rin ni Senator Sherwin Gatchalian ang agarang aksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng problema sa naturang bisyo. Anya, ang target ng BSP na higpitan ang mga alituntunin sa pagbabayad sa online gambling ay isang dakilang hakbang para sa responsableng paggamit ng digital service. Nagpahayag naman ng suporta si Senator Cayetano sa hakbang ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Pinuri ng senadora ang hangarin ng DICT na panagutin ang mga content creator kaugnay ng pagpapromote ng illegal na online gambling. Ito ay matapos ipag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT ang mga influencer na tanggalin ang naturang materyales. Malinaw na indikasyon niya ang koordinasyon ng ahensya sa pagpapatupad ng pananagutan maging sa social media platforms. Hataw Balita Ngayon. Epektibo na muli ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang dalawang sunod na linggo na rollback. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 40 sentimo ang kada litro ng diesel. 70 sentimos naman ay itataas sa kada litro ng gasolina. Nasa 50 sentimo hanggang 80 sentimo naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng pagtaas ng demand sa global market. Hataw Balita Ngayon. Mararanasan ang 4 na oras na power interruption sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw bukas July 16. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, magsasagawa ang Meralco Energy Incorporated ng essential maintenance sa Terminal 3 na bahagi ng effort para sa mas ligtas, reliable at best service na operasyon ng paliparan. Mayroon gagamitin mga backup generators, subalit maaring mawalan ng supply ng kuryente ang ilang mga ilaw, air conditioning elevators, escalators, baggage handling systems at sasakyan. Sisikapin naman ng NNIC na mabawasan ang inconvenience sa pasahero na maidudulot ng scheduled power maintenance. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng rocket debris mula naman sa China. Ayon sa abiso ng ahensya, inaasang palili pa rin ng China mula sa Hainan
ang kanilang Long March 7 mula July 15 hanggang July 17 sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi dapat lapitan ang falling debris ng rocket dahil mayroon itong toxic substance gaya ng rocket fuel. Kabilang sa mga posibleng drop zone ang mga lugar na malapit sa Cabra Island, Occidental, Mindoro. Gayon din sa Recto Bank sa West Philippine Sea, Busuanga, Palawan at Bajo de Masinloc. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Pineranda mula naman sa Gillette, Wyoming, USA. Yes, magandang umaga Ani at sa ating mga kasambahay. Nagkaroon ng pagpupulong ang foreign ministers ng dalawang malalaking bansa, ang Russia at China. Kasama sa kanilang tinalakay ang posibleng solusyon sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa international arena. Ito ang binigyang diin ng Russia at China sa kanilang naging pagpupulong nitong nakaraang linggo, July 13. Kailangan din umano sa koordinasyon ang United Nations at ang Security Council nito, ang SCO, BRICS, G20 at APEC. Ayon sa Foreign Ministry ng Russia, kabilang sa naging sentro ng pag-uusap ng dalawang opisyal ay ang ugnayan nito sa Estados Unidos at ang posibleng solusyon sa krisis sa Ukraine. Matatandaang nagdeklara noong February 2020 ang Russia at China ng No Limits Partnership nang bumisita si Russian President Vladimir Putin sa Beijing. Inilarawan ni Putin ang China bilang kaalyado nito. Ngunit ayon sa US, ang China ang pinakamalaking competitor nito, habang ang Russia ay ang biggest nation state threat nito. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Samantala, maaari nang mag-deport ang mga US immigration officials ng migrante sa Estados Unidos kahit hindi sa pinanggalingang bansa nito sa loob lamang ng 6 na oras na paunawa. Ito ang humahataw na balita ni Noel Polianco. Isang memo ang inilabas ng pangunahing opisyal ng Administrasyong Trump upang paigtingin ang deportation sa Estados Unidos. Sa memo na nagmula sa opisina ni Acting Director Todd Lyons ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE, matapos mabigyan ng paunawa ang taong palalabasin ng bansa, karaniwang binibigyan ito ng 24 na oras bago paalisin sa bansa papunta sa tinatawag na third country. Ngunit sa mga seryosong pagkakataon, maaari nang paalisin ng ICE ang nahuling migrante sa loob lamang ng 6 na oras kung nagkaroon ito ng pagkakataon na makipag-usap sa isang abogado. Ayon din sa memo, ipinadadala ang mga deportee hindi sa mga bansang pinanggalingan nila kundi sa mga bansang nangako na hindi makararanas ng pang-uusig o pagpapahirap ang mga taong na-deport sa kanilang bansa. Walang migrants na mula sa Cuba, Laos, Mexico, Myanmar, Sudan at Vietnam ang naipadala sa South Sudan. Sa kasalukuyan, patuloy ang Estados Unidos sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania at Gabon upang tumanggap din ng mga deportees mula sa iba't ibang bansa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Posible namang maharap sa isang kasong kriminal ang isang aide ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa umunoy pag-leak ng top secret military information sa kasagsagan ng labanan sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Isang kasong kriminal ang posibleng ihain laban kay Jonathan Urich, isang malapit na tagapayo ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito'y dahil sa umano'y pag-leak nito ng top secret military information na mariin namang itinanggi ni Urich.
Naniniwala naman si Netanyahu na politically motivated ang mga naturang paratang at binigyang diin na hindi na isapanganib ang national security ng bansa. Ayon naman kay Attorney General Gali Baharav-Miara, palihim na kumuha ng military information si Yurich at isa pang aide at nilik ito sa isang pahayagan sa Germany. Pinaniniwala ang layunin nitong bumango ang imahe ni Netanyahu lalo na't naharap siya noon sa mga protesta at pambabatikos dahil sa umano'y pagpatay ng Hamas sa 6 na Israeli hostages noong 2024. Samantala, sinabi naman ng German newspaper kung saan umano ibinigay ang naturang impormasyon na mga authentic documents ang pinagbatayan nila sa kanilang artikulo. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Tutol naman sa planong pagpapatayo ng humanitarian city sa Gaza ang dalawang dating pangulong o dating punong ministro na sina Yair Lapid at Ehud Olmert. Ayon sa dalawa, ang proyekto ay maituturing na isang uri ng concentration camp. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Binatikos din ng former Prime Ministers Yair Lapid at Ehud Olmert ang plano ng Netanyahu administration na magtayo ng tinatawag nitong humanitarian city sa katimugang bahagi ng Gaza. Sinabi nilang ang proyekto ay maituturing na pagkukulong sa mga Palestino sa isang uri ng concentration camp. Inilahad ng mga dating punong ministro ang kanilang mga komento nitong linggo kasabay ng patuloy na pagbomba ng puwersang Israeli sa Gaza na nagresulta ng pagkasawi ng hindi bababa sa 75 Palestino sa loob lamang ng isang araw. Naniniwala si Lapid, ang leader ng pinakamalaking oposisyong partido sa Israel, walang mabuting maidudulot ang planong pagtatayo ng humanitarian city sa lungsod ng Rafah. Samantala, ayon sa pamahalaang Netanyahu, magsisilbing tahanan ng tinatayang 600,000 na Palestino na nawalan ng tirahan ang humanitarian city. Kasama rin sa plano ang umano'y paglilipat sa nasabing lugar ng buong populasyon ng Gaza na tinatayang nasa mahigit 2 milyon sa darating na panahon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula naman po rito sa Gillette, Wyoming, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga. Annie? Makakapanayam natin ngayong umaga. Si Undersecretary Angelo Tapales ay Executive Director ng Council for the Welfare of Children, kaugnay ng proposed bill na layong limitahan na access ng mga minors sa social media. Magandang umaga, Undersecretary Tapales. Thank you very much for joining us this morning. Isang makabatang umaga po, Ma'am Annie, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng Hataw Balita. Ang unang tanong ko, gaano ba kalaki ang epekto ng social media sa ating mga kabataan po? Opo, Ma'am Annie, very good question po. No? Napakalaki po ng epekto ng social media sa mga bata. Katulad ng lagi namin sinasabi sa Council for the Welfare of Children, ang social media, internet, cyberspace ay kuhanan po ng information na reliable, totoo, balita, mga announcement, programa ng gobyerno. Isa rin po itong pamamaraan para makapag-participate at makapag-express ng kanilang mga ideya sa mga bata ho. No? Pero yun nga po, kalahati po kasi ng social media at cyberspace kasama na ang social media ay mapanganib din sa mga bata. No? Kaya nga po, wini-welcome namin lahat po ng mga panukalang batas na naglalayong paigtingin ang protection po ng mga bata sa internet, lalo na po sa social media. Okay. Yusek, ano yung posibleng benepisyo ng paglimita ng oras ng social media sa kabataan? May mga bansa na nagpapatupad na po ng social media curfew para sa mga minors. Maari ba itong ipatupad dito sa Pilipinas? Naniniwala po ako na maari po ipatupad yan sa Pilipinas na katulad po ng binanggit ko kanina, while social media is a source of information, news, and even a place where you can be informed about the programs of the government is also harmful for children. Too much internet and social media use, syempre makakaagaw yan sa pag-aaral, sa socialization ng bata, sa interaction with the family. Marami rin pong panganib sa social media, starting with online sexual abuse and exploitation of children. Merong cyberbullying, may mga scams po, tsaka yung mga nakaka-addict na games and even online gambling na maaari pong matisod ng mga bata sa social media or sa internet or cyberspace.
Okay. At present po ba, because tama din, kasi even children, yung children reading, we made to understand na doon sa right level, hindi sila makabasa. And then there's also problem doon sa comprehension. And that is attributable doon sa social media platforms. Narinig na po rin natin yan, na maaaring nakaka-contribute ang pagkahumaling do sa social media at paggamit ng internet at mga gadgets diyan sa pagbaba ng literacy natin ng konti, Kaya nga po lahat naman po in moderation dapat nakakatulong, Yung social media po kasi sa amin, kunyari, it's very important. Ang mga child representatives namin ay nakikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children through social media din. They get information about our problems through social media. Saka yung Makabata Helpline 1383 po namin, isa sa reporting mechanism po niyan is social media. And I think other helplines and hotlines po ganyan din. Ngunit, pag medyo talagang nahook ang ating mga kabataan nga sa social media, marami pong napapabayaan na kasama na po dyan ang edukasyon po. Okay. Lately, if I'm not mistaken, sa Senator Panfilo Lacson, meron siyang panukala, an act regulating the use of social media platforms by minor seeking to ban individuals under 18 from accessing social media. What is your immediate reaction to this? Opo, ang immediate reaction po ng Council for the Welfare of Children, since we are the focal interagency body of the government about children, is we support any legislation that will protect children or increase the protection of children. Siguro po makikipag-ugnayan lang kami sa opisina ng ating mabuting kagalang-galang na senador, kasi po yung total ban of minors po sa social media ay maaring hindi po tumatalima sa UN Convention of the Rights of the Child na signatory po tayo, Sa Article 12 po kasi ng UNCRC, kinikilala po yung right to participation ng bata diyan, Yung pagbibigay niya ng informasyon at pagsali sa mga usapin na nakakaapekto sa kanya. Doon sa Article 13 naman po, merong right to receive and impart information of all kinds din siya na kinikilala, In fact, our Anti-OSA-XSIM Act, yung sa online sexual abuse natin, kinilala rin dyan yung right to access digital technologies. So, I think ang thrust ng pamahalaan at ng United Nations is bigyan ng access sa mga bata. But of course, there must be a sweet spot there. Merong age po talaga ng bata na baka wala pa pong business na mag-social media. Yan po ang pag-uusapan namin with our stakeholders po. Okay, Yusek Tapales, 2022, 95% of Filipino children na ang edad 12 hanggang 17 ay online. Estimated 2 million ang exposed sa sexual abuse. And then, meron din sinasabi na kailangan talaga i-ban ito. How do you harmonize this? Hindi naman po with this proposed bill. Opo, Ma'am Ani, ang sinasite niyo po yung 2022 Disrupting Harm Study ng ng ECPAT, Interpol and others, lagi ko pong sinasite yan sa aking mga interview. It's about online sexual abuse. Kalahati nga po ng internet and social media ay mapanganib, pero hindi naman po siguro total ban. I think we have to equip and capacitate the families. We have to regulate social media platforms. We have to tap media, our friends from media, and siyempre yung mga government agencies and LGUs. Kailangan po nating magtulungan lahat short of banning children totally. Yun nga po, again, the challenge there is to balance the protection rights of children with the right to information, expression, and participation. Okay. At this point, is there an existing policy na ban talaga yan, but if you're going to use that for educational purposes, you are allowed? Wala pong gano'n. Okay. Kumbaga, ang mga bata po ay nakakagamit talaga ng social media, kaya nakakabahala rin po talaga, Ma'am Ani, yung binanggit nyo pong datos, 2 million yan in 2021. If we scale that up to population, merong 2023 study, yung scale of harm naman po, ang sinabi po doon, in 2022, ang na-traffic po na bata to produce child sexual abuse or exploitation materials ay mga nasa kalahating milyon. That's 1 out of every 100 Filipino children. So it's really very alarming po. At this point po, Yusek Tapales, what is your
panawagan? Ano yung gusto mo ipanawagan? Including the social media companies at ganun din sa gobyerno, sa mga magulang, because the parents are the first defense para dito. Ano yung gusto nyong sabihin, including the government? Go ahead, please. Panawagan po, unang-una, ang Anti-USAID Act po natin ay may tech provisions na sana po ang ating mga internet intermediaries na sumasakop sa social media, kasama dyan ng social media, ay tumalima doon sa pinag-uutos na ng Republic Act 11930 natin. Pangalawa po, para sa mga magulang, you are at the forefront of the government's effort to protect and promote children's rights. Hindi po natin pwedeng iasa yan sa komunidad, sa LGU at sa national government. Whole of nation approach po tayo. No? Para sa mga bata, siyempre mag-ingat sa paggamit ng internet and social media. Napakaganda, nakakatulong sa pag-aaral, ngunit mapanganib din. Ano? Siguro, as a final na lang po, no, reminder, lagi po namin sinasabi sa Council for the Welfare of Children, basta bata, tayo po dapat ang bahala. Dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata mahalaga. Maraming salamat, Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you for finding time with us. Makabatang umaga po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Sunod-sunod na sumuko sa pamahalaan ang mag-asawang dating aktibong miyembro ng Communist Terrorist Group at CTG at 3 pang individual. Nakasapi nito sa militar sa Agusan del Norte nito nakaraang linggo. Kinilala ng militar ang mag-asawang sumuko na si Marjun Sagay Navarro at Rosemary Garcia. Anina, pagod na sila sa kanilang pakikibaka at nagpasyang magbalik loob sa pamahalaan para sa kapakanan ng kanilang pamilya sa Butuan City. Isinuko rin nila ang isang M16A1 rifle sa 48th Infantry Battalion. Kasabay nito, voluntaryo ring sumuko sa militar sina June Elmar Bataw alias Joshua na nagsauli ng isang M16A1 rifle, PIO Morales Batis alias Rap o Paps, bitbit ang isang caliber 45 pistol at Judy Ann L. Orbestondo alias Badang na isinuko naman ng isang AK-47. Pinuri rin ni Brigadier General Arsenio D.C. Sadural, commander ng 901st Infantry Brigade, ang katapangan ng mga sumukong individual sa desisyong bumalik sa panig ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang nakasara sa malaking sasakyan at pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa kalsada sa Balatan, Camarines Sur sa Bicol. Ito ay matapos gumuho ang ilang bahagi ng lupa dahil sa walang tigil na pagulan. Kahapon, pasado alas 7 ng umaga, na magkaroon ng landslide sa naturang lugar. Bukod sa road closure, sinuspindi rin ng lokal na government unit nagbalatan ng face-to-face classes sa lahat ng antas ng paaralan. Gayunpaman, magpapatupad pa rin ng alternative learning modalities para ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga batang estudyante kahit walang physical classes. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang sinagawaang retrieval operation ng mga otoridad sa ilang individual na natabunan ng gumuhong lupa sa isang maliit na minahan sa Palawan. 5 na rin ang naitalang nasawi dahil sa insidente. Si Ryan Salatandol, humahataw. Ipagpapatuloy ngayong araw ang search and retrieval operation ng mga otoridad sa ilang individual na natabunan ng lupa sa isang minahan dahil sa landslide. Nangyari ang insidente sa Sitio Ongong, Barangay Tagnato sa bayan ng Bataras sa Palawan. 3 bangkay na ang narecover sa gumuhong small-scale mining site. Kabilang sa mga nakuhang bangkay ay nakilalang si Dadoy Gador. Sa gagawing search and retrieval operation ngayong araw, kasama ang mga responders ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police Batarasa. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Nagtulong-tulong ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office at Provincial Engineering Office sa pagbibigay ng suporta sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Southern Leyte. Si Alan Manansala, humahataw.
Kasabay ng ginawang clearing operations sa pinangyarihan ng landslide sa Barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte, na mahagi na rin ng ayuda ang ilang government agencies sa mga naapektuhan ng insidente. Nauna na rito ang ginawang deployment ng Provincial Engineering Office ng mga tauhang tutulong sa gagawing clearing operation hinggil sa gumuhong lupa. Habang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naman, katuwang ang Office of Civil Defense Region 8, ang siyang nagsasagawa ng search and retrieval operations sa nawawalang lalaki dahil sa landslide. Nagkaroon na rin ng rapid damage assessment at needs analysis ang bawat kawani ng gobyerno sa karagdagan pang pangangailangan na maaaring mai-augment para mapabilis ang response operations. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Aprobado na ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang pag-release ng higit 180 million pesos na pondo para sa maintenance at iba pang operating expenses ng provincial hospitals at district hospitals sa probinsya para sa buwan ng Hulyo at Agosto. Layunin nitong matugunan ang pangangailangan ng mga gamot at medical supplies upang makapagbigay ng kalidad at maayos na serbisyo sa publiko, lalong-lalo na sa mga walang-wala. May ginawa ng pag-iikot at pagbisita sa Cebu Governor Pam Baricuatro kasama ang iba pa mga opisyal sa probinsya upang matingnan ang iba pang pangangailangan ng mga ospital at agad itong masolusyonan. Hataw Balita ngayon. Mariing nagpapaalala ang pulisya sa Davao City na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng skateboard sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Bukod sa posibleng abala, maaari rin ito magdulot ng aksidente hindi lamang sa mga motorista kundi pati na rin sa mismong gumagamit ng skateboard. Sa ngayon ay pinaghahanap na ng otoridad ang kinaroroonan ng lalaking skateboarder na nag-viral matapos magpakitang gilas at mag-skateboard sa Shrine Hills sa Davao City. Si Gladys Tuabi, humahataw. Maaaring magdulot ng aksidente sa mga motorista at maging sa mismong skateboarder ang paggamit ng skateboard sa mga pampublikong kalsada. Kaya naman nagpaalala ang Davao City Police Office na mahigpit na ipinagbabawal ang skateboarding sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa City Transport and Traffic Management Office upang masigurong na ipatutupad ito at nababantayan ang mga pangunahing daanan mula sa mga lalabag. Sa mga designated areas or mga pulis sa dito mag-skateboard, pero bawal yun sa mga pampublikong kalsada, sir, sa mga lugar, madagsan o mga tao, kay delikado ka na. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pag-viral ng isang lalaki na tila piniflex ang kanyang kakayahang mag-skateboarding sa Shrine Hills ng Davao City. Sa kanyang ginawang paglabag, tiniyak ng mga otoridad na haharap ito sa kaukulang parusa. Nato alang yun karon nga gipangita, sir, ni asta nato siya malocate. And kung na may mga information nato ang mga kainto ano na niyo, sir, pwede mangayo mi ka ng answer no so ng information para maadtuan nato, sir, no ang kanang individual nga nagpabandon. Kasalukuyang inaalam na lamang ang kanyang lokasyon upang mapanagot sa ginawang kapangahasan. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. May pagkakataong manalo na higit sa kalahating milyong piso financial assistance sa mga young agripreneurs. Wala naman sa iba't ibang bahagi ng bansa kasabay ng Young Farmers Challenge National Competition in Awarding ng Department of Agriculture na ginanap naman sa Baguio City. Si Grace Doctolero, humahataw. Aabot sa higit kalahating milyong pisong financial aid ang ipinamamahagi ng Department of Agriculture para sa mga deserving young agripreneurs kasabay ng kanilang Young Farmers Challenge o YFC National Competition and Awarding. Layo ng 4 na araw na aktibidad na mapasigla at mahikayat pa ang mga kabataan na pumasok sa larangan ng agrikultura at makatulong upang mapalakas ang produksyon ng mga lokal na produkto sa bansa. Ang mga finalists na kabilang sa YFC 2025 ay mula pa sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao.
For the provincial winners, meron ho silang 80,000, and then for the regional winner, 150,000, and of course the national winner, 300,000. If you're a winner from provincial to regional and to national, that's about 300 plus 150 plus 80. So that's a financial grant to them that they will use in furtherance ng kanilang business. Ayon sa Department of Agriculture, mula 2024, nasa 175 national winners na ang natulungan sa pamamagitan ng programa. 5 sa mga national winners na ito ay mula sa Cordillera Region. Bukod dito, mayroon ding 16 na provincial winners mula sa Cordillera. And we are happy that yung out of the 175, 135 po yung operating. Hindi naman ho natin may kakaila na may mga business reverses pa rin. Nung mga ito, may challenges sila, but we're continuously monitoring them to ensure na magiging successful pa rin yung kanilang business ventures. Sa kompetisyon, itatanghal ng mga finalists ang kanilang mga local products at business proposals sa mga hurado. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa awit 41:1, mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong araw ng Martes, 15 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.